Paano magbenta ng suklay sa kalbong monghe? Mayroong 3 aplikante ang nais makapasok ng trabaho sa isang malaking kumpanya. Upang makita ang kanilang kakayahan ay nagpasya ang tagapanayam na magbigay ng isang pagsubok para malaman kung sino sa kanila ang pinakamahusay. Ang pagsubok ay kinakailangan nilang magbenta ng suklay sa mga monghe. Mayroon silang 3 araw upang gawin iyon. At kung sino man ang mayroong pinakamaraming naibentang suklay ay siya ang matatanggap sa trabaho. Agad silang nagtungo sa kabundukan kung saan naroon ang templo. Makalipas ang 3 araw ay bumalik sila sa opisina upang iulat ang resulta ng ginawa nilang pagbibenta. Nagsalita ang unang aplikante. Napakahirap po magbenta ng suklay sa mga kalbong monghe. Nagalit sila sa akin dahil iniinsulto ko lamang daw po sila. Nawalan na po ako ng pag-asa at nagpasya na lamang akong umalis. Subalit habang ako ay naglalakad ay napansin ko na may isang batang monghe ang walang tigil sa pagkamot ng kanyang ulo. Kaya sinabi ko na kailangan niyang gumamit ng suklay upang mabawasan ang pangangati ng kanyang ulo at nang dahil doon ay nakabenta ako ng isang suklay. Sumunod na nagsalita ang pangalawang aplikante. Napansin ko po na magulo ang buhok ng mga turistang dumadayo doon dahil sa malakas na hangin. Kaya hinikayat ko ang monghe na mamigay ng mga suklay para sa mga bisita upang magmukha silang kaaya-aya. At nang dahil doon ay nakabenta ako ng 10 suklay. Sumunod naman na nagsalita ang pangatlo. Mas marami po akong nabenta kumpara sa kanila. Nakabenta po ako ng 1,000 suklay. Namangha ang tagapanayam at nagtanong, "Paano mo iyon nagawa?" Sumagot ito at sinabing, "Hinanap ko po ang monghe na siyang punong tagapamahala ng templo. Una po ay nagpasalamat ako sa kanya dahil sa ginagawa niyang paglilingkod sa mga tao at sa pagpapanatili ng kaayusan sa sagradong lugar na iyon. Napakabait po niya at sinabi niya na gusto niyang pahalagahan ang mga tao na bumibisita sa templo. Kaya iminungkahi ko na ang pinakamagandang paraan ay ang pagbibigay sa mga bisita ng souvenir. Ipinakita ko sa kanya ang mga suklay na gawa sa kahoy. Sinulatan ko po ang mga iyon ng salita ng pagpapala. Nagustuhan ng punong monghe ang aking idea, kaya bumili siya ng 1,000 suklay. Maraming turista ang nagalak dahil sa natanggap nilang souvenir na may salita ng pagpapala. Nang dahil dito ay mas lalong tumaas pa ang bilang ng mga bumibisita sa templo. Sabi ng punong monghe ay magpapatuloy sila sa pagbili sa atin ng mga suklay.